Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layunin pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Narito ang ikalawang bahagi ng actual driving test sa Japan para sa foreign driver's license conversion. Mga karaniwang dahilan kung bakit bumabagsak ang mga foreign applicants at paano makapasa. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagpapalit ng foreign driver's license sa Japan ay ang practical driving test o actual driving exam. Maraming foreign applicants ang nagtataka kung bakit sila bumabagsak kahit matagal na silang nagmamaneho sa kanilang sariling bansa. Ang totoo, hindi lamang sinusukat ng Japan kung marunong kang magmaneho. Sinusuri rin nila kung ligtas, disiplinado, at sumusunod ka sa Japanese driving standards. Dahil dito, maraming may 10, 20, o kahit 30 na taong karanasan sa pagmamaneho ang bumabagsak sa unang subok. Bakit mahirap ang driving test sa Japan? Sa Japan, ang practical test ay hindi isang ordinaryong road test. Ito ay isang safety examination. Mas mahalaga sa examiner ang tamang safety checks, tamang paggamit ng signal, disiplina sa pagmamaneho, pagsunod sa traffic rules, tamang posisyon ng sasakyan, at pagpapakita ng defensive driving. Hindi sapat na marunong kang mag-drive. Kailangan mo rin ipakita ang bawat tamang hakbang sa paraang inaasahan ng Japanese examiners. Bakit maraming foreigners ang bumabagsak? Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang pagkakaiba ng driving habits sa bawat bansa. Halimbawa, sanay sa right-hand traffic ang iba. Iba ang paraan ng pagliko, iba ang lane positioning, hindi nakasanayan ng malinaw na head checks, at hindi alam ang eksaktong scoring system ng Japan. Maraming aplikante ang nagsasabing, marunong naman akong mag-drive. Ngunit sa Japan, hindi lamang karanasan ang sinusukat, kundi ang pagsunod sa eksaktong pamantayan ng pagsusulit. Mga karaniwang dahilan ng pagbagsak. Number 1, hindi nag-check ng paligid bago umandar. Isa ito sa pinakaunang tinitignan. Bago paandarin ang sasakyan, inaasahang ayusin ang upuan, ayusin ang salamin, ikabit ang seatbelt, tignan ang rear mirror, tignan ang side mirrors, at lumingon or head check bago umalis. Kapag hindi ito ginawa ng malinaw, maaari nang mabawasan ang puntos. Number 2, hindi halata ang head check. Isa ito sa pinakamadalas na dahilan ng pagkabagsak. Hindi sapat ang pagtingin gamit lamang ang mata. Kailangan kitang-kita ng examiner na lumingon ka sa kaliwa, lumingon ka sa kanan, sinuri mo ang blind spot, at kung maliit lamang ang galaw ng ulo, maaaring isipin ng examiner na hindi ka nag-check. Number 3, late gumamit ng signal light. Sa Japan, dapat maaga ang signal. Karaniwang ginagamit ang signal bago lumiko o magpalit ng lane, hindi habang lumiliko na. Late signal equals to deduction. Number 4, maling lane position bago lumiko. Ito ang isa sa pinakakaraniwang dahilan ng failure. Halimbawa, kapag liliko sa kaliwa, dapat nakalapit ang sasakyan sa kaliwang bahagi ng lane. Kapag liliko sa kanan, dapat nakalapit sa kanang bahagi ng lane. Kapag nasa gitna ng lane bago lumiko, maaari kang mabawasan ng puntos o bumagsak. Number 5, hindi ganap na huminto sa stop line. Rolling stop o dahan-dahang pag-usad habang humihinto
ay hindi tinatanggap. Sa Japan, huminto ng tuluyan. Magbilang ng ilang segundo kung kinakailangan. Mag-obserba bago umusad. Number 6, masyadong mabilis. Hindi karera ang exam. Mas gusto ng examiner ang kontrolado, kalmado, at ligtas. Number 7, masyadong mabagal. Hindi rin dapat sobrang bagal. Pag masyadong mabagal nang walang dahilan, maaari ding mabawasan ang puntos. Number 8, hindi nagbibigay daan sa pedestrian. Isa ito sa pinakamalaking bahagi. Sa Japan, kapag may pedestrian na tatawid o maaaring tumawid, inaasahang hihinto ang sasakyan. Number 9, sumayad sa curb. Kapag tumama ang gulong sa bangketa habang lumiliko o sa cranks curve, malami ang posibilidad ng failure. Number 10, hindi marunong sa S-curve at crank. Maraming foreigners ang bumabagsak dito. Sinusuri ang steering control, bilis, at distansya sa curve. Dapat mabagal ngunit kontrolado. Ano ang talagang tinitingnan ng examiner? Hindi lamang ang pagmamaneho. Tinitingnan din ang kalmadong pagmamaneho, confidence, safety awareness, pagsunod sa traffic rules, courtesy, observation skills, consistent mirror checks. Lahat ng ito ay may epekto sa kabuuang marka. Mga tips para makapasa. Mag-practice sa driving school na may karanasan sa Gaimen Kirikay. Kabisaduhin ang test scores kung pinapayagan. Ugaliing gumawa ng malinaw na mirror at head checks. Huwag magmadali. Gumamit ng signal ng maaga. Huminto ng ganap sa stoplight. Laging unahin ang kaligtasan kaysa bilis. Makinig ng mabuti sa examiner. At huwag mawalan ng kumpiyansa kahit magkamali ng kaunti. Manatiling kalmado at tapusin ang test ng maayos. Mas humigpit ang driving test simula ng 2025. Mas pinahigpit ng Japan ang foreign license conversion process. Dinagdagan ng hirap ng written test at mas istrikto na rin ang practical driving test. Ayon sa datos ng National Police Agency, bumaba ang passing rate ng practical test mula humigit kumulang 30.4% noong 2024 tungo sa 13.1% matapos ang mga pagbabago sa sistema. Ang konklusyon, ang practical driving test sa Japan ay hindi idinisenyo upang pahirapan ng mga dayuhan, kundi upang matiyak na ang bawat driver ay kayang magmaneho ng ligtas ayon sa pamantayan ng Japan. Ang sikreto sa pagpasa ay hindi lamang ang galing sa pagmamaneho, kundi ang tamang paghahanda, pag-unawa sa Japanese driving standards, at ang pagpapakita ng ligtas at disiplinadong pagmamaneho sa bawat bahagi ng pagsusulit. Sa pamamagitan ng sapat na practice at pag-aaral ng tamang teknik, mas mataas ang posibilidad na makapasa sa unang pagsubok. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong binahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.